So guys, itong lutuan karon is puso ng saging. We call this hamburger. I don't know if anong tawag din sa klase ng pagluluto na to. Basta puso siya ng saging. Ayan. So, na-mix ko na yung mga kailangan i-mix. Ayan. So, ito pala yung first na ano ko. Para matikman ko kung okay na ba yung lasa. Ganito yung tsura niya, guys. Masarap talaga siya. Para siyang patty. Tayo. Mas maganda kasi yung flops na para naluluto kahit sa ilalim. Ang galing lang siyang pituhin. Kaya mahimik lang dapat yung apoy. Ang mahal kaya ng puso ng saging sa grocery. Pero ito, pinitas lang to. Diyan lang, sa bakuran. Pag sinabi bang bakuran, talagang bak talaga. Bak. Nasa, kidding aside. Pero masaya lang ang buhay habang magluluto. Ganun. Huwag natin masyadong anuhin. Kasi baka mapait. Maging siya. Ang saktong prito lang. Ayan, guys. Baliktad ko siya para maging even yung pagka-fried niya. Ang sarap kasi tignan pag hindi sunog mo. Tsaka masarap yung kainin. Ayan, so okay na to. Lang. Ito sa steamer pa to. Hindi naman siya nagagamit kasi don't steam that much. Pag may siopaw lang, yung siopaw galing sa 7-Eleven. Yun lang, nag-steam ako. So, dali lang talaga pang lutuin. Yung gusto ko ganitong lang, ganito kalit lang. Tamang lang ba, size. Parang 3 bites lang, ganun. And after nito, yung dilis, lalagyan ko siya ng kamatis at saka
ano, yung, ano tawag din? Sili. Ayan. Iusok natin. Para mas madaling matapos. Kasi after ng dilis, yung dilis ba, luto na siya, naprito ko na siya kasi gusto ko siyang lutuin ulit. Lagyan ng tomato, saka sili, gano'n. Tapos timpla. Ayan. Ito guys. Ang sarap. Tsaka ang bango pa. Kasi nilagyan ko siya ng garlic. After ng dilis, magluluto ako ng isda. Ganyan lang. Madali lang siyang lutuin, guys. Parang ano nga eh, pwede siyang ipalaman ng, parang gawin nyo bang burger. Yung hinalo ko lang dito is ano, cornstarch, eggs, and then, ano, nilagyan ko pala siya ng yung breading mix na spicy. Kahit anong breading mix, pwede. Kasi mahilig kami sa spicy, pero kahit na merong yung mamahalin na favorite ko, kaso nagmahal siya, eh nakakita ko ng ganito. Ayan. Hanapin niyo lang yung kulay nito. Hindi ko alam kasi kung pwede siya ipakita eh. Basta spicy siya. Eh, alam niyo naman. Tapos pwede siyang gawing gravy, ganun. Pero, hinaluan ko siya, yung puso ng saging, ng ganyan. To add spice. Char! Spicy kasi yung gusto namin. Kahit na ba may ketchup kami na spicy. Gusto pa din namin yung mga ulam na spicy. Ganun. Ayan. So, ito okay na to. Ayan. Parang nakakaubos ako nito ng 1 kilong ano. Or isang rice cooker. Pero hindi talaga kami nagra-rice cooker. Gamit talaga namin ano. Dito, magkakalan kami. Kasi mas nakakatipid pag hindi ka gumagamit ng mga rice cooker na yun ang paniniwala ko. Saka hindi din ako namamlaw sa ng damit. Pag naglalaba ako, hindi ko lang siya pinipiga. Yung tamang ano lang, para hindi siya mag-shrink. Pag natuyo na. Ang ganun. So, diba? Parang 3 bites or 2 bites lang. So, kasi nung ganun. Kasi pag, kunyari, bata yung kumakain, diba? Hindi siya masayang ba? Kasi sumobra pala yung laki ng ulam. Yun. Pag kulang naman yung tin mo, pwede naman magdagdag, diba? Kesa sumobra. Tapos itatapon lang. Ako kasi, nasasayangan talaga ako pag ulam. Tsaka pag kanin.
yung ano ba, nakikita ko sa pinggan, yung mga tira-tira. Kunyari, nagpapakain ka, bird, may okasyon sa inyo, tapos pinaghirapan mong lutuin yung mga putahe niyo, di ba, yung mga ulam na hinanda. Tapos makikita mo lang sa mga pinggan, kunyari sa paper plate na, di ba, nasasayang yung food kasi madami yung mga kinuha nila, eh, hindi naman pala mauubos. Or kaya hindi swak doon sa taste bud nila, so hindi sila nasasarapan. Kaya tinatabi na nila yung mga ulam porkit hindi nila nagustuhan. Eh, may ibang tao naman na magugustuhan yun. So, sayang, diba? Yung mga ganun ba? Na para bang mauubusan na ng ulam. Ganun. Ayaw magtira sa iba. Kaya, mas prefer ko it. Or kaya yung, diba, yung mga meatballs, pag magawa na, saktong, saktong size lang. Huwag yung malalaking meatballs talaga yung gawin. Kaya naglulumpia ka, saktong size lang din. Diba? Kasi, yun yung mga napapansin ko pag nagpapakain ka, kunyari may okasyon, or nakikikain ka, yun yung usual na makikita mo sa mga pinggan, hindi inuubos yung mga ulam. Which is, pinaghirapan mo siyang ihanda. Yun lang. And, malapit na ako matapos nitong puso ng saging. Try nyo to guys, masarap. Or sino man sa inyo yung nanonood na pag-try na magluto ng ganito, comment down below. Char! Kung nakaka-relate kayo sa sarap ng puso ng saging. Soft drinks na lang kulang nito guys. Solve na. Malakas. Nasasagi. Wait lang. Tapos na po. Ayan. So, marami akong naluto sa isang puso ng saging. Actually, hindi naman siya gaano kalaki. Naliliitan nga ako pero ganito na yung naluto natin. Ganito kadaming bite size na naluto natin. Wait lang. Hindi na siya pwedeng galaw. Ayan. So, apat. Parang naka 20 ako na bite size. Tapos yung next na lulutuin ko is eto yung tapos ko na siya maluto kanina. Yan ako. Isunod ko. Talagang mapapawaw ako mamaya sa
Actually, maaga talaga ako nagluluto this past few weeks. Ayan. Maaga ako nagluluto ng dinner. Kasi need namin na agahan yung pagbaba ng ulam. Ulam para sa father-in-law ko. Pagkatapos nito, ipapahatid ko na yung good for one person. So, ayun na nga. Kasi nagprito ako kanina. So, ito yung gagamitin ko. Ang dami na yung bacon. Wait lang. Sobrang dami lang. Ayan. Konting ahos lang. Garlic. Ganun. Tapos, sili. Lagay na natin lahat. Yan. Ito pwede na. Ayan. So, last na. Guys, so, pupurin muna natin ha. Thank you for watching. Please like, comment, share, and most especially subscribe. Thank you and God bless.